Alright, magandang umaga po sa inyo lahat. At kapiling po muna natin ngayon ang instructor ng Cavite Shito. Cavite Karate Dojo. Oo. Pasensya na kung medyo maintindihan. Si Sensei Jun Cavite. Literally, hindi po ito ginanap sa Cavite mismo kasi apelyido mo ito. Nandito lang po tayo ngayon sa Robinsons Novaliches. Ginaganap po itong Cavite Dojo Shito Karate Championship. So, pati ka naman sa ating mga tagapanood. Good morning po sa lahat na sumusuporta sa Sports Corner page. Opo. Okay, isa rin po ako sa tagahanga ninyo, no? Lagi ako follow po ako ninyo. Alright. Papasalamat ako dahil malaki po ang tulong ninyo na mag-promote ang sports, especially sa mga kabataan. Alright, at una sa lahat, kamusta na po kayo? At siguro pwede natin ipakilala sa atin itong Jojo na inyong inahawakan ninyo. At ilan na ba yung mga students sa ngayon? Ako po yung head coach ng Cavite Karate Dojo. Meron po kaming dalawang branches. Una sa Quezon City, dahil doon po ako nagtuturo as public school teacher. And then meron din po ako sa Caloocan kasi doon po ako lumaki. So, total po ng number of students ko meron ngayon nasa almost more or less 100 students. At alam ko nga, hindi biro ang maging public school teacher. At the same time, isa ka ring physical educator, nagtuturo ka sa karate sa kabataan. Ano ba yung mga fundamentals ng, of course, mga pagbibigay ng mga klase at mga instructions para sa mga bata ninyo para at least magbigyan sila ng lakas at of course sigla para at least ma-maintain nila yung kanilang focus at consistency. Actually, medyo ng mga nakarang taon, especially pandemic, no, medyo nahinto tayo sa pagte-training, kahit sabihin natin online, pero yung iba medyo nakafocus sa gadget. So, isa talaga sa mga focus ko, malabanan yung too much exposure sa gadget, especially napansin ko yun sa anak ko eh. So, and then nag-provide ako, nag-promote ako sa Quezon City na magkaroon ng free training program para malabanan natin yung sobrang exposure ng mga bata sa gadgets. And then nakakalimutan nila yung value o yung kahalagahan ng pagkakaroon ng physical fitness or physical activities. Okay, so itong Cavite Karate Dojo Championships is one day, no? Apo, one day. So, ano yung mga competition? So, ilan na ba yung mga teams na sinali na yun? Mostly from Metro Manila. I'm so grateful na nasa 37 teams. So, itong mga teams ito galing na po ito sa iba't ibang lugar. No? Merong Quezon, and then yung mas marami rito yung NCR. No? Meron din galing sa Batangas, sa Laguna, Calabarzon, marami din ito. So, nakakatuwa kasi talagang kahit first pa lang, sinuportahan kami ng mga kaibigan natin. And of course, ang daming mga clubs, medyo mga pamilya na sa atin ito. At kita natin, yung isang team nga, parang magte-training pa lang at nagko-conduct na sila ng final phase ng training bago sila sumabak sa tatami. So siguro, ano ba yung mga magiging future plans nitong Karate Dojo after nitong tournament? Siyempre, no, lahat naman ng sensei or head coach ang nangarap na mapabilang tayo sa mga team na mabigyan ng karangalan yung ating bansa. No? Bukod sa magkaroon sila ng healthy lifestyle. So, yun nga, number one, magkaroon tayo ng pagbibigay karangalan sa ating bansang Pilipinas. Maybe one day, isang manggagaling doon sa Cavite Karate Dojo ay magiging national team na. Naniniwala po ako dyan. Kasi alam natin, yun na nakaraang Asian Games, meron tayong isang bronze galing sa kata. Alam natin si Sakura Alporte ng AAK. Galing yun. At nakakatuwa dahil of course marami tayong mga karate practitioners sa ating bansa ang nagbibigay karangalan sa ating bansa. So siguro sa mga kabataan natin at sa mga parents na nais makapanood nitong interview na ito, ano na lang siguro ang payo coming from you na maaari nyo gamitin para makapagsimula sa inyong journey sa karate? Okay, so mga payo ko lang sa mga magulang, sa mga estudyante, no? Bigyan nila ng halaga yung pagkakaroon ng ganitong opportunity. Kasi unang-una, hindi lamang ito makakapagbigay ng magandang kalusugan sa kanila, kundi magkakaroon din sila ng mga bagong kaibigan, katulad ng mga nakikita nyo ngayon. Hindi naman sila magkakakilala. Pero dito, nagiging
para magkaroon sila ng new friends. At naniniwala ako doon, mas higit pa yun kaysa medal. Okay, may nakalimutan lang ako tanong. Ano yung mga categories na i-offer natin? Of course, nandiyan ang kata, nandiyan ang komite. Pero by age groups ba ito? Ang kinaganda po nito, kumpara noon, noong panahon namin, nung ako'y naglalaro ng karate, ngayon po, naka-categorize na siya sa level nung belt nila o nung rank nila. No? Nakabukod na ang newbie, all white belts, no? Novice, nasa yellow, orange, and then intermediate, green, pataas, and then kapag advance naman, nasa black belt na, brown or black belt. Alright, and lastly, imbitahan nyo po sila. Pwede kayong umabol. Nandito lang po sa may Robinsons Novaliches Trade Hall. Hanggang mga oras ba ito? Ang binigay sa amin oras ko hanggang 9 p.m. Hindi ako nagkakamali, or 10. 9 p.m. or 10 p.m. Pero sigurado... madaling matapos ko kasi magaling organize ito eh. Oo nga eh. At sa dami ng mga competitors, I'm expected na medyo maaga matatapos. So, imbitahan nyo na ang ating mga taga-sports store na Okay, PH. sa mga magulang o sa mga may interest sa martial arts, especially sa karate, pwede po kayo manood dito sa Robinsons Novaliches. Okay, dito po sa Trade Hall. So, para magkaroon po kayo ng idea kung gaano po kaganda ang karate. Yun lang po. And of course, i-promote nyo na rin yung mga classes na ino-offer ninyo. At saan, Okay. at saan kayo makakokonect sa Okay, so social? meron po kaming training venue sa Cruz Naliga sa Barangay Cruz Naliga sa Baluit, Court. So MWF po yun, libre po yun para sa mga taga-QC. And then meron din po kami sa Baloy Street sa Caloocan, sa South Caloocan. Meron naman po kami ron every Saturday and Sunday, 10 a.m. to 12. Yung QC namin, MWF, 3 p.m. to 6 p.m. And by the way, yung social media, i-promote na rin, yung Facebook ninyo. Ako, pakipaalam na lang po kami sa Cavite Karate Dojo, SKIP Philippines. And again, maraming salamat Sir June for joining us and for inviting us to cover nga itong tournament, at good luck sa mga sasali and congratulations sa nakapagmedalya na. Salamat po kasi napag-grateful ko dahil binisita ako ng sports corner. Sikat po yan, idol ko yan. Oo nga, at magaling tayo sa pag-i-interview ng ating mga atleta and of course sa pag-cover ng face-to-face events. Maraming salamat po. Alright.